Iwanan ninyo yung mga principles or doctrine of Christ. Let us go on into perfection and laying again the foundation of repentance for the dead works and of faith toward God. Ang sinasabi dito ay sana naman huwag kayong palaging grade 1. Mag-grade 2 ka naman. Bakit ka mananatili dyan sa grade 1 lang? Ano bang nangyayari sa iyo? Dito sa buhay Kristiyano natin, alam niyo, ako din natututo ako. Habang tumatanda ako, nakaka-encounter ako ng mga panibagong karanasan sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang aking mga pinaglilingkuran ngayon sa paglilingkod ko sa Diyos, ang aking mga nakakahalubilo ay mga millennials aside doon sa mga kaedad ko pababa at kaedad ko pataas na yun yung mga may mga common kami sa mga moral na turo sa buhay at dinagdagan ng spiritual na turo. Ang mga millennials, iba dahil ang moral ng millennials talagang high-tech na. Ewan ko kung napansin niyo yan. Tama nga yung sabi ng Biblia, darating ang panahon na yung mga masama sa mga atin noon ay hindi na masama sa ngayon. Maging normal na. Naramdaman ko yan kahapon, dumating yung mga young people, officers na young people. Sinamahan ko sila para tignan nila yung side. Pero ino-observe ko yung mga kilos nila, yung pananalita nila, yung style nila, sabi ko, bakit ano ganito? Ganito ba ngayon ang level ng spiritual ng panahon na yun? Kaya hindi ko ma-match, hindi ko alam kung saan ko ilugar yung sarili ko. Ang labas ko, feeling ko ay lulong na sa kanila. Feeling ko sa kanila mga teenager pa lang yung mga high schooler. Dahil na yung kinikilos na sa akin, ilan kayong mga taon, ilan na kayong mga taon ng mga ito. Mga ganyan. Eh, dahil parang mahirapan akong ihanap yung saan ko ilubar yung sarili ko sa kanila. Naisip ko na lang na kahit doon, dalhin ko kayo na lang doon sa mga inasal. O sa inasal. Doon tayo papakainin kayo doon. Tapos anim sila eh. Tawag kayo na lang pag natapos na tayo. Pero, problema ko yun. Nung natin ito sinamisis dito, bigla akong naisip si Isaw na lang ang kasama nila. Para at least magkakalibon siguro. Kaya tinawag ko si Isaw, sabi ko Isaw, ikaw, samahan mo sila at kakain kayo doon sa inasal. Alam nyo, doon nakita ko na wala na ako sa level nila sa edad, sa spiritual takbo ng pag-iisip. Ganyan. Ibang-iba. Kaya, alam niyo ito ay kagagawan ng maturity. No? Pagmamature. Tumanda na si tayo, tumanda na si ako. Sa spiritual na bagay, kailangan din natin yun. Na
nung tayo'y sinila, ang bumubuhay sa atin, ang pagkain natin ay yung gatas ng ina natin. Pero, hindi normal na lumabas na yung mga ngipin mo, gatas pa rin. Kailangan, sabi ni Pablo, kakain ka na ng yung hard na. Ganyan. Itong nakaraang 2026, malamang 2026, na pinakahuli natin, malamang may inabot ng spiritual level natin dyan, maturity natin sa spiritual. Sana naman, mapag-iwanan na natin yan. Kasi we're approaching again for another year. Sabi ko, Lord, ito nakamove na ako ng 2 weeks na dito sa unang buwan. Sana, Lord, matapos ko itong 2026 na ito at mas higit pa yung venture, yung lakad ko na makasama kita. Sana marami akong natutunan. Kita niyo, at my age, nangangailangan pa rin ako ng paglago, growth. Na? Kailangan kong mag-mature pa ng mag-mature. Merong dapat akong maabot. At habang ako ay nabubuhay, ay hindi titigil itong maturity na ito. Ang outline natin dito sa growing to maturity or move on to perfection, dito sa verse 1 to 3, yan yung point natin dyan, yung start and grow. Start, mag-umpisa ka at lalago ka. Hindi mag-umpisa ka lang, tapos maging unano ka na. Ayaw natin yung unano, no? Pangit yung itsura ng unano. Call to maturity yan. Yung nagsulat, nananawagan siya sa mga tao doon na maging mature. Verse 1 to 3. Susunod, verses 4 to 5, that is the taste and consummate. Yung pag naranasan mo na, experience sana yung lagay ko doon, experience, pero taste naman. Pag nalasahan mo, sige na, sige na, i-practice mo na. Yan. Kainin mo na. Huwag ka nang magpaano pa dyan. Magpatumpik-tumpik pa dyan. Sagot mo na. Kasi sabi na dito, imposible doon sa nakatikim na ng salita ng Diyos, kagandang loob ng Diyos, tatalikod pa rin sila. Kung ano naman, no? Ito yan. Natikman mo na kung gaano kabait ng Diyos, tapos ayawan mo ang Diyos. Verse 6 naman, ito yung finalize and finish it. Ito yung warning about apostasy, pero saka ko na lang para iwanan. Dito muna tayo sa verse 1 to 3. A call to perfection. Ito. Start and grow. Saan tayo nag-umpisa? Saan ka nag-umpisa?
umpisa ng spiritual mo? Kailan? Anong buwan? Anong taon? At ilang taon ka na? Dapat isipin mo yan, na imamatch yan. Pag-level mo doon sa mga kasama mo sa church, dapat nakikita yung pagka-mature. Pag mas matagal ka, mature ka. No? Mature tayo doon sa mga bago-baguhan. Kasi ang pangit naman na yung bago-baguhan, sila pang mas mature sa akin. Ewan ko kung may nakita kayong edad mo na halimbawa, edad mo 55 ka, tapos yung may nakita kang 15 years old, tapos mas matanda pa sa yung mukha. Sabi ni Mrs. doon sa kanya, yan mo, alam mo yung umaten ng Bible study na yun, yung pinatay ang asawa niya. Kailan lang natin yun. Sabi ni Mrs. Sabi ko, ha? Ganun na tayo katanda, yung mukha niya, tapos yung mukha, ganun na talaga. Ganun na ako katanda. Matanda na talaga ako. Tayo ko na ako, kung ganyan. Pero, alam nyo, kung hindi nadadaya sa edad ang mukha, pagkulubot ng katawan, ganun din sa spiritual. Dapat hindi madadaya din. Dapat magmamanifest yan. Natututo sila sa atin dahil matagal na tayo, marami na tayong alam at natutunan. Pero alam nyo, hindi pala sa pagtatanda ko dito, hindi pala ganun. Talagang meron yung kahit matagal na, hindi talaga lumalaki. Tignan natin sa susunod yung sign niya. God never intended believers to stay on the level of beginnings. Ayaw ng Diyos na tayo, hindi intention ng Diyos na tayong sumampalataya ay palaging ang level natin ay nag-uumpisa pa lang. Palaging nag-uumpisa. Palaging baby. Ang gusto mong pakinggan na message ay salvation palagi. Si Jesus ay namatay sa krus na ilibing na buhay muli. Pagtanggapin mo, maligtas ka. Pag tapos ka na doon, nakilala mo ng Panginoon, andyan na may mga susunod na tayong dapat matutunan. At doon tayo lalago. Doon tayo mag-i-improve ng buhay. Opo, hindi yung puro salvation, sabi niya sa verse 1. About Christ, puro about Christ. About Christian life naman. Doon tayo. Importante mga kapatid yung foundation. Importante yung pag-umpisa natin na tayo ay malaman na tayo ay ligtas. Mahalaga talaga yan. Pero hindi malusog ang spiritual mo kung doon ka na lang palagi sa foundation. Ano? Ibig kong sabihin, pag nag-grade 1 ka, talagang kailangan yan, mag-umpisa ka sa grade 1 para maging professional ka. Tama? Pero, hindi healthy o kaya hindi malusog tignan na nag-grade 1 ka, susunod na taon, grade 1 ka uli, sumunod na taon, grade 1 ka uli, tapos, lolo ka na, grade 1 ka pa rin uli, wala kang natutunan. Hindi na healthy yan, may problema na yan. Anong problema dyan? Doon sa utak. Ba't ka hindi pumapasa? Sa bagay, sa ngayon, walang imposible kahit hindi nga nakakabasa mo, pumapasa, kaya parang hindi accurate yung example ko na yun.
No? Dahil may patakaran, bawal bagsak. Ngayon naman. Pero hindi nga hindi yung pangit. No? Yan ang ibig sabihin natin. Ang spiritual na buhay natin ay nagdidemand yan ng spiritual growth. Kailangan noon wala tayong itsurang Kristo, na itsura ni Kristo, pero tayo habang lumalago tayo ng spiritual, bakit yung buhay natin na ihahambing naman na sa buhay ni Kristo? Bakit nagiging malapit-lapit na nagagaya na natin si Kristo? Dati doon ang ginagaya natin yung mga artista na paborito natin, di ba? Kita mo yung mga kabataan, pinapanood nila yung artista. Nung lumalaki sila, biglang kanya na rin magtunabo. May patayo-tayo na ng collar na ba? Tapos, bakit ano nangyayari? Kasi na-idolize nila. Nung naabot nila yung edad ng taong, ginagaya din nila. Dahil pwede na nilang gawin. Ganun. Tayo naman, si Kristo, yung parang nung meron na tayong kakayahan at natututo tayo, nalalaman natin yung buhay ni Kristo, nagiging ganun na tayo. Nagiging kamukha ng buhay natin. Dito sa verse 1, sabi niya, living the principles of doctrine of Christ. The word living, hindi niya ibig sabihin na abandon. No? Iwanan mo na yung turo ni Kristo na yan. Kundi, sabi niya doon, huwag kang manatili dyan. Huwag ka dyan palagi. Opo. Huwag na matakot. Yan ang ibig sabihin ng living. Huwag kang manatili dyan. Ibig sabihin ay, lipat ka. Lilipat ka. Live na eh. Lipat ka naman. Alam mo na ang baptism, nag-baptize ka. Alam mo na ang offering, nag-offering ka. Ano pa? Alam mo ang faithfulness na pag-attend ng church dahil lalago ka, nag-attend ka ng church. Ano pang mga level? Magsunwin ka. Yun lang. Ayaw ko na, mahirap yan, dito na lang ako. Huwag. Iwanan mo yan. Yung word of perfection, hindi ibig sabihin na yung maging maging walang kasalanan. Imposible naman yun. Wala na tayong kasalanan dahil tinanggal ni Kristo yun. Pero yung buhay natin, talagang habang nandito tayo sa lupa, nagkakasala tayo. Pero ang talagang gusto dito ng perfection ay mature. Mature ka na. Marunong ka na. Mature na ba tayo? Ano sa tingin ninyo? Immature pa lang. Alam nyo, pag merong alam mo, sa edad na ito, o meron yung bagay na halimbawa, mag-demand ang kasama mo. Sa edad namin, mag-demand, tapos may sipon na, tapos yun ay dadahilan na pwedeng mag-away. Ano yung ginagawa ko? Hindi ko na lang pansinin. Kasi pumapasok sa isip ko na, naku, ang nag-aaway-aaway, yung mga bata lang, pwede namang pag-usapan.
Sabi ni Jay kahapon sa akin, sabi niya, ganito, may problema kami, ganito. Humingiti lang ako. Wala na akong sinagot. Pero tingnan niyo, ang mature, alam, ma-discern mo na. Pag alam mo nang pupunta sa hindi tama, ang mature, wow, subukan niyo. Sabayan mo yung bata na yan. Punta kayo dyan sa labas. Siya na immature, wala siyang alam, tatakbo yan. Hindi na alam na highway yan. Tatakbo yan. Kahit may parating, tatakbo yan. Ikaw na mature, anong gagawin mo? Tatakbo ka pa ba kung nakita mo na may sasakyan? Sigurado hindi na. Kasi mature ka na. Alam mo nang hindi tama. Nung nabangga si Jacob dun sa gulagan, nagpakita yan ng pagkawalan. Yung laki-laki niya na. Tumakbo yan. Yung mature naman na driver, ewan ko kung anong ginawa niya. Basta sige, dumiritso, kung natamaan na sa kaproblema doon. Bakit? Habang hindi sana tumama, nag-preno na. Pero kung minsan, ewan, hindi maintindihan. Ang mga tao na sa ganyan, ang pangyayari. Pinupoint ko na kung mature tayo, alam na natin mag-preno, alam na natin umiwas. Kung hindi tama, oops, what? Tama? O may tama? Ganyan yan. Kasi hindi tayo makaangat sa tamang buhay pag ganun. Dito sa text natin, sa Hebrews chapter 6, ano yung sabi niya doon na day? Yung day dito, sila, yung sinasabi niya, hindi yung mga Christians, hindi niya binanggit na yung mga born again, yung mga believers in Christ, hindi niya sinabing yung sumampalataya kay Kristo, kundi yung salitang sila, no? Yung ina-address niya dito sa text natin, ito yung mga taong mahirap yung pakinggan nyo. Sila yung mga taong maaaring ang lapit-lapit na sila sa salvation. Ba? Alam nyo, pag finish line, ito yung mga taong isang hakbang na lang. Tinulungan sila ng Panginoon na tumakbo sa buhay ng hirap na klase ng buhay dito sa mundo. Tinulungan sila ng Diyos, naramdaman nila ang kabutihan ng Diyos. Noon malapit-lapit na sila sa finish line, hindi nila inihakbang yung paa nila for finish line. Hindi sila umabot. Yan ang delikado. Nagsimba ang mga to na tao. Tumagal sila sa simbahan. Ilang taon na sa simbahan. Nakikita mo na nabuhay sila kagaya ng tunay na Kristiyano. Naramdaman nila ang biyaya ng Diyos. Nagsasalita sila, thank you na ang Diyos ay mabait, bless niya ako. May nasasabi silang mga blessings. Nag-aamin, nag-hallelujah sila. Pero, sila yung mga taong, ano yan, hindi nakarating sa finish line. Anong ginawa nila? Tinanggi nila ang Diyos, ang Panginoon Jesus. Yan ang mahirap sa mga ganito, no? Na sinasabi dito sa pinag-aaralan natin. Kasi, maraming mga tao, yung iba naman,
dito sa church, no? May mga taong nakakalito ang mga ito kung minsan eh. Ito yung mga taong naligtas na. No? Sabi ko kanina, yan yung mga taong matagal na pero hindi umabot yung last step nila doon sa finish line ng salvation. Ito naman, meron naman yung mga sa church na believers nakaabot na sa salvation. Ang problema na lang, ang buhay nila ay shallow. Ang buhay nila, ang spiritual, ang understanding nila ay anong sabihin mo pag sinabi mong shallow pa rin? Parang mababaw. Hindi pa rin nakakaintindi sa mga spiritual na bagay. Opo, kaya dito ko na-realize na sabi ko, minsan mapapahamak ka dun sa sabihin mo, ay believer na to, tagal na to believer, i-expect mo, Christian na ito. Alam niya na ganyan. Tapos biglang pag-intindi pa rin ay pag-intindi bata. May mga ganyan. Spiritually, they pa rin. Naintindihan niyo yan? Kaya ito yung mga Kristiyano na nag-aaway. Opo, nag-aaway. Hindi sila marunong mag-apply ng salita ng Diyos. Hindi nila alam makipag-ayos. Hindi sila marunong mag-maintain ng peace. Kundi kayang-kaya na nila na mangyaring manggulo. Ito yung mga tao na madaling ma-shake, easily shaken by trials or false teaching. Sa tagal-tagal na nila na tinuturuan mo, pero pag nag-try yung kanilang spiritual, lumalabas yung pagkatao nila. Hindi kasi sila nag-grow. Ito yung mga tao, in other terms, immature, na magaling magtampo. Opo. Kaya kung minsan, mahirap din yung kalagayan mo na pastor, no? Kung may busy-busy ka, hindi mo na shake hand, o dati-dati mong pinapakitaan na close ka sa kanya, tapos biglang pinakitaan mo na kaligtaan mo lang, ini-interpret kanya, masama ang isip mo sa kanya. Isang reklamo yan sa akin. May reklamo yan sa akin dito. The same person nakakatag. Sabi niya, bakit may ganito ang pagtingin mo sa akin? Kaya yung parang hindi mo na ako pinapansin. Nabayaran ko na yan. Oh. Dito ko experience. Pakumusta ko, kumusta? Anong problema? Sampalin yung kamay mo ba na? Kung may problema, wala akong problema. Bakit? Anong nangyayari sa mga growth, spiritual growth? Magtanim ng galit. Kung isang mahirap talaga, magtuturo ka din, masasaktan yung nakikinig na tatamaan. Galit kay pastor. Kung minsan, alam niyo, lalo-lalo yung pagpapakita ng closeness,
Alam nyo, hindi mo masisito. Alam nyo kung spiritual ang habol mo, ako sana, no? Or ikaw, gusto mong maging spiritual kang tao, yun ang hanap mo, yung pinapanalangin mo, yun ang gusto mong gawin. Pero, yung nakakahalubilo mo, walang pakialam sa spiritual na buhay nila. Hindi sila lumalago. Ang mangyayari, bababa yung level ng spiritual nila. Anong mangyayari sa'yo pag nakikita kayo? Ito hindi nyo maintindihan, pero sana maintindihan ninyo. Paliwanag ko. Kung spiritual kang tao, at yung taong kahalubilo mo hindi spiritual, kahit Kristiyano yan, lalo pag may mga alam niya na siya ay hindi siya active, alam niya na hindi siya seryoso sa spiritual niya, ang dami niyang ginagawang pagkakamali. Pag namimit mo yung tao na yan, parang wala ka ngayong maramdaman. Wala yung mainit na fellowship ng Holy Spirit niyo. Hindi mo maramdaman na, ewan, pati siya, medyo makita mo takot. Takot na nahihiya, na hindi mo alam, wala namang hiya. May, ganun. Ganun. Kaya may mga tao na kung minsan, makita mo talaga, di ba? Ay, kumusta? Shake hands mo, di ba ngayon? Hindi pa rin pareho. Kumusta? Shake hands mo na nga, yayakapin mo pa. Kasi, ewan, that is the flow of the Holy Spirit. Yung closeness ninyo. Pero naman yung tao na kahit okay naman pinapakita, pero parang siguro okay sa church, sa labas hindi. Pag na-shake hands mo, parang matamlay, pareho kayo matamlay na wala ka na o ano. O shake hands ko, hindi ko magtigilan doon ako. Pero ko yun, hindi ko ma-explain maigi yun, pero may ganyan. Pero alam ko lang, dahil sa standing yung dalawa, hindi na grow ang isa. Si Ma'am Bray nag-testimony na yan one time. Kung tungkol sinabi na nung na about sa kalagayan nilang pulis. Ramdam na ramdam ko yan, itong tao na to. Parang napapasubo na nabubuhay sa bagay na yan. Nakita ko sa kanya, sa akong bata-bata mo, napapasabak ka sa ganyan. Ganyan kasi ang trabaho nyo eh. Walang nagawa. Naawa ako. Kaya nung nakaupo siya dyan, ako, basta instant lang. Inawakan ko ang dalawang kamay niya. Pinatayo ko siya. Niyakap ko siya. Bakit? Anong naramdaman ko dun? Awa. Bakit, Panginoon, itong mga anak mo ganito ang nangyayari sa kanila? Kaya sabi ko, kung hindi lang siguro sa hanap buhay, bakit gusto ba dito? Ay, tindihan ko yung spiritual side. Gusto ka ba dito na buhay? But you know what, may isang talaga. Hindi ko sinasabing gawin mo ha. May isang kernel, hindi pa ko doon, kung hindi fake news yun, na talagang nag-declare siya na withdraw niya yung support niya kay Bongbong Marcos. Na ano niya yun? Army colonel yun, di ba? Nag-withdraw ng support. Nanindigan siya, sabi niya, wala nang moral ascendancy itong presidente. Sumunod yan nung hinuli itong retired general na Cookies. Yung mga tao na ganyan na talagang ano sila sa spiritual, yun ang hanap nilang mag-grow. Kaya, ayaw ko kung naintindihan yun, kung nararamdaman mo, nararanasan nyo rin, na bakit kahit doon pa yung pagtulong na eh. Bakit ang hirap kung tulungan yung tao? Panalangin ka ng panalangin, pero yung action wala. Bakit? Lord, gusto kong kawawa mo.
practice pa naman natin. Sabi ko, di ba Lord, pwede mo akong gamitin, gusto kong tulungan yan. Bakit hindi pwede? Gusto mong tulungan, wala kang itulong. Tuloy, madadamay ka na wala ka ng pera. Kung nagkapera na, iba naman ang puntahan. Bakit na-bypass yung tao? Maya-maya, nawala na yung tao sa iyo. Kasi mayroong Holy Spirit na nagtatrabaho at yan, lumalago yung isa, hindi. O yung mga taong pag hindi mo natulungan, hindi nila nararamdaman yung concern mo, nagtatampo sila. Ay, ayaw ko nang mag-church din. Ano yan? Ang dami lang. Ang mahirap yung sisihin ang pastor. Gagawa na ng kwento na, ay, hindi. Kasi yung kasi na susunod yun. Nakatakot na. Gawain ng jablo pa naman. Mag-deserve mo, hindi gagawin yan ng kahit na ng professional na tao na kahit unbeliever for professionalism, maggamit ng maturity. Naisip, hindi magagawa. Pero kita nyo ang isang tao, kahit narinig niya ng salita ng Diyos, kung paggamit sa jablo, masabi niya kung ano ang gusto niya sabihin. Grabe ang galing. Ganyan. Bakit nasi-shake sila? Nawawala yung turo nila. Madali silang ma-influensya ng mali na aral. Kasi hindi sila na-mature. Mahalaga yung maturity. Lesson. Ang Diyos ay tinatawagan niya tayong maging mature. Hindi maging spiritual, stagnant. Alam niyo, stagnant? Know the word stagnant mean? Simply means not growing. Get that? Lalo hindi ko naintindihan ang sinasabi mo, Pastor. Hindi lumalago. Kung tubig ka sana, kung tubig, ikaw yung tubig na na-stuck, binahayan na ng kiti-kiti, ng mga lamok, ang dumi, hindi ka kasi umagos. Wala kang influence. Yan ang problema natin dito. Kaya hanggang dito muna tayo. Kailangan sa lesson natin, sana this year, hindi tayo mananatili sa kung saan tayo. Aangat tayo. Spiritually. Prayer ko, susunod dyan. Ang buhay natin, kasali na dyan ang physically, mentally, emotionally, materially. Kahit hindi naman yung mayaman. Pero ang meron tayo ay nakakatulong tayo, nakaka-share tayo, salita ng Diyos, natutunan natin at kung anong meron tayo, yan, nagagamit tayo sa Panginoon sa ginagawa natin. Hindi stagnant lahat. Naintindihan mo yan? Okay. Ganun po yan. Yan po ang lesson natin ngayong Sunday.